Nagsagawa ng Tepok Lamok Field Testing Program sa Marikina at Novaliches, Quezon City ang DOST gamit ang OV Trap bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra dengue. Nakatutok si Victoria Tulad. Gamit ang lata, lawanit at isang uri ng kemikal, inaasahan ng DOST na masusugpo nila ang breeding ground ng dengue-carrying mosquito sa bansa. Tinawag nila ang imbensyon na ovicidal trap system o OV Trap. Inilalagay yung OV Trap sa madidilim na lugar sa loob ng bahay gaya ng ilalim ng kama. Dahil umano sa kemikal, maaakit ang mga lamok na sa OV Trap na lang mangitlog. 3 hanggang 5 araw pagkatapos nito, mamamatay ang larva ng lamok. Sa ika-5 araw, kokolektahin ang kemikal at lawanit upang ibigay sa DOST at pag-aralan. Hopefully, pag successful to kasi, we can do it for the whole Philippines. Ito ang OV Trap ng DOST. Ayon sa ahensya, 90% ang success rate nito sa laboratorio. Kaya kahit ngayon pa lang ito gagamitin sa field, marami ang umaasa na makatutulong ito sa pagsugpo sa dengue. Kapag napatunayang epektibo, maaari nang gawing komersyal ng OV Trap at ibenta sa murang halaga. Sa ngayon, sa Marikina at Quezon City muna ginagamit sa experiment. Mahalaga po ba yan? Oo, mahalaga ho para sa amin dito dahil po sa marami hong nagkasakit ng dengue. Nasa 23 ho kami dito lahat. Ang mga lamok ay namumugad sa maruming lugar. Kaya kailangan tulong-tulong ang bawat mamamayan na maglinis. Kinumpirma ng DOH na bukod sa maruruming lugar, naaakit din ng lamok sa madidilim na kulay at mga pinawisang damit. Nag-release tayo ng mga carbon dioxide na siyang nakaka-attract naman talaga sa mga lamok, mga dark clothes, mga ano. So, they might perceive it like parang kanilang mga resting area. Yung perfume sabi nila, although we still need to document. Pero hindi raw dahilan ng mga ito upang matakot ang mga tao. Hanggat malinis daw tayo sa katawan at kapaligiran, makaiiwas tayo sa dengue. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Bilang paggunita pa rin sa unang anibersaryo bukas ng pananalasan ng Bagyong Ondoy, isang misa at vigil ang isasagawa sa Provident Villages sa Marikina na isa sa mga lugar na sinalanta. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark? Pia, dahil sa pananalasa nga ng Bagyong Ondoy, pinili ng ilang residente ng Provident Villages na wag nang balikan ang kanilang mga bahay. Si Winston Hervas, hanggang ngayon, di pa ginagalawang iniwang bakas ni Ondoy sa kanilang bahay. Kasi pagka pinalinisan ko ito ngayon, talagang malaki-laking gagastusin. And hindi lang naman ako, kami lahat dito sa Provident, talagang maraming natamaan ng sobra-sobra. Hanggang ngayon, di pa nakarecover yung iba. Mamaya, isang overnight vigil at misa ang gaganapin dito sa Immaculate Conception Chapel sa loob mismo ng Provident Villages. Ito raw ang kanilang simpleng paraan upang ipagdasal ang mga nasawi. Dadalo sa misa ang mga pamilyang nawalan ng kaanak, bitbit ang mga litrato ng kanilang mahal sa buhay. Sa gitna ng malulungkot na alaala, nang ibabaw rin ng mga kwento ng kabayanihan, tulad ng ginawa ni Edgar Romero. So, pumunta na kami sa fire exit, sa kwarto ng kapatid ko dito sa may kabilang kwarto. Pagbukas namin sa fire exit, nakita namin yung mga sa simbahan kasi nga may okasyon nun. Di yun, nakita namin yung mga matatanda nang naghihingi sila ng tulong kasi wala nabigla din sila, ganun, mataas bigla ang tubig. Nakasampay lang sila dun sa may bakod, may barbed wire pa. Tapos hinagisa namin ang hose. Yun, isa-isa namin silang hinila, tapos tumulong din yung mga pamangkin ko. Pia, mamayang hating gabi ay magkakaroon ng prosesyon kung saan bibintisyonan ang mga kalye sa village. Bukas naman ng alas 8 ng umaga ay magkakaroon ng book signing at magkakaroon din ng pagdalaw or rather pagtanim ng mga puno para sa bawat nasawi sa trahedya. At yan ang pinakauling ulat mula dito sa Marikina. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mark Zambrano. Isang film singer ang unti-unti nang nakikilala sa entertainment scene sa Amerika. Bata pa lang, hilig na raw ng 11-year-old na si Nina Sofia Waga Mojares na kumanta. Sinasabayan daw niya ang kanyang ina sa karaoke. Nag-perform na si Sofia sa US Tennis Open, naging contestant sa America's Got Talent at nag-guest sa ilang TV shows. Right. From 10 years old from Freehold, New Jersey. Bukod sa pagkanta, magaling din si Sofia sa ballroom dancing. Pero sa kabila ng pag-usbong ng kanyang career, hindi pa rin niya pinababayaan ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, binigyan siya ng parangal bilang President Obama's Best Student. At yan po ang mga hottest chika today. Magkita-kita ulit tayo bukas. Ako po si Luan D. Pia, Ziggy. Salamat, Luan.
Marami mang nasawi sa bagsik ng bagyong Ondoy noon, isang sanggol naman ang isinilang. Ngayon, mag-iisang taon ng batang yan na pinangalanang hindi po Ondoy, kundi Onday. Kumustahin natin siya sa pagtutok na ito ni Lala Roque. Tumatak na sa kasaysayan ng Pilipinas ang September 26, 2009. Dahil sa dami ng ulang dala ng bagyong Ondoy, malaking bahagi ng Metro Manila ang binaha. Maraming sasakyan, nagbaliktaran. Nawasak din ang maraming tahanan. Ang ilan naman, ilang araw na natili sa ibabaw ng bubungan ng kanilang bahay. Naghintay na ma-rescue. Sa gitna ng pighati ng marami noong manalasa ang bagyong Ondoy, may biyaya naman sa isang pamilya. Naalala niyo pa ba ang istorya ng isang buntis na ni-rescue sa Mission Hospital sa Ortigas Extension? Siya si Joy Belmonte, 8 buwang buntis noon pero pumutok na ang panubigan. Kinailangan siyang ilipat ng ospital dahil nagkaubusan na ng antibiotics. Ngayon, eto na si Joy at ang sanggol na kanyang isinila, si Alicia Germain o Isha. Very good. Kwento ng mag-asawa, may pangalawa pa raw palayaw ang kanilang unika iha. Kadalasan po ang tawag namin Onday. Sa September 28 ang unang kaarawan ni Onday. At kahit pa matindi ang pinagdaanan ng mag-ina, wala raw kapares ang sayang makitang ligtas at malusog ang kanilang anak at buong pamilya. Pinatatag daw sila ng mga pangyayari ng bagyong Ondoy. Huwag lang po matatakot. Yan. Huwag lang mawalan ng pag-asa para dun sa baby mo. Blessings pa rin dumating kasi kumbaga ang daming delikadong pwedeng mangyari sa kanya. 8 months pa siya. Nakasurvive pa rin. Biliga. Wow! Sana ang masigla at puno ng pag-asang mukha ng batang si Onday ngayon ang siya ring maging mukha ng daan-daang kataong dati narito at sinuong ang matinding pagsubok ng panahon. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 71 araw na lang, Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako si PR Canjel. Ako po si Jig Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.